Classic talaga. Achuchu. Naka-energy na ba ang lahat? Ang pinakasikat na FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan. Walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one. Energy. Ito ang number one, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Alam mo noon, naisip ko na ang pag-ibig ay hindi para sa lahat ng tao. Feeling ko may mga tao lang talagang pinapalad na makatanggap nito. Hindi yung pagmamahal mula sa magulang, sa kapatid, sa kaibigan, o ibang mga kamag-anak. Ang ibig kong sabihin is, yung pag-ibig na you feel from your soulmate. Yung pag-ibig na nakukuha mo lang from someone you'll end up with. Yung taong makakasama mo hanggang sa pagpanaw mo. Alam mo, DJ Lindsay, napaka-bitter ko po. Puro pag-aaral lamang ang inaatubag ko noon. Kasi feeling ko, hindi naman ako gwapo. Sabi ng iba, gwapo naman ako, pero para sa akin, hindi ako attractive. And then, nakilala ko siya. Si Stacy. Nung time na yon, she was taking up nursing. I was taking up engineering. Magkaiba kami ng school noon, DJ Lindsay, pero nagkataon lamang na yung pinsan ko, kakilala niya. Napakaganda ni Stacy, DJ Lindsay. Lahat ng taong madadaanan niya, napapalingon sa kanya. Akala mo, modelo si Stacy. Tapos isang beses, kinausap niya ako. Sabi niya, "Uy, pinsan mo pala yung kaibigan ko?" Yun yung unang opportunity na nagkaroon kami ng pag-uusap. Sobrang ganda ni Stacy, DJ Lindsay. Parang ang hirap-hirap abutin. Pero siguro, dahil sa dami ng beses na pag-uusap namin,
napalagay na rin ang loob niya sa akin. Siguro din dahil sa palagi akong kasama ng pinsan ko, naramdaman ko na gustong gusto pala kita, Stacy. Nagsiselos ako sa mga lalaking mataas ang self-confidence. Tapos binibigyan ka pa ng bulaklak. Tapos ang lakas ng loob nila na umamin sa'yo. Samantalang ako, natatakot na ma-reject mo. Yun yung dahilan kung bakit natatakot akong umamin noon. Pero one time, umattend tayo ng isang celebration. Wala naman talaga akong hilig sa mga banda-banda noon, pero mahilig ka sa tugtugan. Pumunta na lang din ako dahil ang sabi mo, gusto mong maranasan yun ng kasama ko. The whole night na magkasama tayo. Nanood lang tayo ng mga taong tumutugtog. At habang busy ka sa pag-i-enjoy, ako naman tumititig lang sa'yo. Napapasabi ako sa sarili ko ng ang ganda-ganda niya. Bukod sa ganda mo, ay sobrang bait mo din. Maya-maya pa, bigla kang nagsalita. Ang sabi mo sa akin, I like you. Alam mo, pakiramdam ko noon, hindi ako makagalaw. Kinikilig ako, pero hindi ko pinapakita sa'yo. Doon na nagsimula ang relasyon natin, Stacy. We dated for 5 years. Saksi tayo sa paghihirap ng isa't isa. Sa pag-aaral, sa pag-iyak. Alam mo yung nahihirapan tayo dahil nagsasabay yung pag-aaral at pamilya problems. Pero kinaya natin. Wala tayong ginawa kundi i-comfort ang isa't isa ng hugs and kisses. Sobrang talino mo. Nakapasa ka sa board. Ako naman, bagsak. Inabot ako ng 3 take bago ko na ipasa. But you know what? You were there for me all along. Pero Stacy, hindi ko alam kung saan nagkamali ang relasyon natin. Ang sabi mo kasi sa akin, pagod ka sa mga duty mo. Yun yung dahilan kung bakit madalang ka na lang makipagkita at makipag-date sa akin. Napuno ako at nagalit sa'yo. Nakapagsabi ako ng mga salitang hindi dapat banggitin. Napabuntong hininga ka na lang dahil sa sama ng loob. Maya-maya pa, umiyak ka. Ang sabi mo sa akin, napakaliit ng tingin ko sa'yo. Sino ba naman ang hindi magagalit kung walang oras para sa akin ang taong mahal ko? Pero ang sabi mo sa akin, Stacy, gusto mong mag-focus sa trabaho mo. At pakiramdam mo ay magiging sagabal lamang ako. Nasaktan ako, syempre.
naman ako ng mga salitang hindi mo dapat narinig. Ang sabi mo sa akin, napaka-clingy ko at napaka-demanding ko. Nag-away tayo pero naayos din naman. Hindi natin sinukuan ng isa't isa. 6 na taon na tayo noon, Stacy. Bumili ako ng singsing. Gustong-gusto na kitang pakasalan. Kasi ayaw na kitang mawala sa akin. Gusto kong magkaroon ng assurance at commitment. Para kahit malayo tayo sa isa't isa, akin ka pa rin. Mahal na mahal kita. Kaya bumili ako ng mamahaling singsing. Kahit nakakarampot lamang ang swelda ko o yung kinikita ko bilang engineer. Ganon kita kamahal. Pero nung lumuhod na ako sa harap mo, pinatayo mo ulit ako. Nakabukas na noon yung maliit na box. At kitang-kita mo yung singsing. Pero ang sabi mo sa akin, no, hindi po pwede. Alam mo naman na marami pa akong pangarap, di ba? Okay lang sana kung ayaw mo pang magpakasal sa akin. But that same night, you broke up with me. Ang sabi mo sa akin, nagising ka na lang isang beses na ayaw mo na sa akin. Talaga ba? Paano yun? How can you wake up and suddenly realize na hindi mo na ako mahal? 6 na taon tayong magkasama. Anong gagawin ko sa singsing na to? Kung kasya lang to sa leeg ko, baka nagbigti na ako. Dumaan ang ilang buwan, alam kong hindi pa ako nakaka-move on mula sa relasyon namin. Ang sabi ko sa sarili ko, mag-iipon ako. Magtatrabaho ako. Susunod ako sa nanay ko sa ibang bansa para magkaroon ako ng pera. At para sa susunod na mag-propose ako sa'yo, hindi mo na ako matatanggihan. Pero Stacy, 5 months. 5 buwan pa lang. Nakita ko yung post mo sa IG. Nakataas yung kamay mo. At kitang-kita yung palasing-singan mong daliri. May singsing. Tapos ang naka-hashtag pa talaga ay hashtag engaged. Ako yung kasama mo ng 6 years. Pero nireject mo ko. Tapos yung 5 buwan mo lang nakasama, pakakasalan mo na agad? How can you do this to me? Hindi naman ako nagkulang eh. Lahat naman binigay ko sa'yo. Pero gustuhin ko mang magalit. Hindi ko magawa. Kasi mahal na mahal kita. Palagi ko pa rin hinihiling na maging masaya ka. Talaga bang
Kailangan mo pa akong padalahan ng invitation? Sa tingin ko, hindi ko kayang makita ka na ikinakasal sa iba. Hindi ko kayang makita ka na naglalakad sa gitna ng simbahan. Tapos hindi ako yung lalaking naghihintay sa'yo sa altar. Hindi ko kayang makita kayo na masaya. DJ Lindsay, alam kong hindi kagandahan ng kwento ko. Pero sana mapili mo. Tago mo na lamang ako sa pangalang Ian. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Natin sa Bungkaploan. Check your time, 28 minutes after 9, 9:28 on the clock. Ano na, grabe kayo sa part na yun. Medyo G na G tayo doon, bakla. Ramdam mo ba yung gigil ko, yung galit ko? Kasi feeling ko kasi may kinalaman na naman sa engagement. Eto na naman tayo sa engagement na yan, no? Diba? Naka-move on na ba ang lahat sa hashtag 299 engagement ring? Oo, nakakaleki, diba? Anyways, good morning to everyone. This is Lihim ng Liham. At syempre makakasama mo ako, ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Mwah! And thank you so much sa lahat po ng mga nakikinig sa atin sa kanilang mga bahay, mga tindahan, mga sasakyan gamit ang kanilang mga radyo. Of course, alam mo na yan sa inyong talapihitan or tuner ng radio ninyo, 106.7. Okay? Yan po ang ating number, di ba, sa radyo, di ba? So, there. And kung wala ka namang radyo pero meron kang internet, pwede mo pa rin kaming makasama. Punta ka lang sa Facebook, facebook.com/energyfm1067. Ganun lang kadali. Tapos tingnan mo na yung bulaklakang damit ko. Diba? Oo, para sa'yo talaga to be. Oo, yung bulaklak ko ay para sa'yo lamang. Ay, nakakaloka ka dyan. Hoy, anong tawag dito? Anong pangalan ng pangga natin na to? Si Ian. O, itago na lang daw natin siya sa pangalang Ian. Ian. Isang panggana naman po natin na nasa laylayan ng lipunan. Ang lalong nawasak ang puso dahil sa pag-ibig na naudlot. Oo. Actually, hindi siya naudlot. Pag-ibig na akala niya na fall. Well, siguro feeling ko lang na fall out of love na itong si ate babaitan, si Stacy. Ang ganda ng pangalan. Pang playboy yung Stacy. Gusto mo ba yun? Oo. Hindi kasi feeling ko, friendship, matagal na talaga na fall out of love itong si Stacy dito kay Ian. Kasi gano'n naman yun, di ba? Kapag sobrang bago pa lang kayong nag-break, tapos ilang buwan pa lang ang nakakalipas, biglang maganda na agad yung relasyon ng dalawa, ibig sabihin, kayo pa, mainit na yung relasyon nila. Diba? Pero 5 months pa lang kayong wala 5 months pa lang kayong break bakla. Pero engaged na agad sila. Ibig sabihin, habang kayo pa, nagpaplano na sila, di ba? Habang kayo pa, mainit na ang kanilang relasyon. Ganun yun. Di ba? Habang kayo pa, nagkakamabutihan na sila. Hindi naman sa talagang devil's advocate o di kaya naman talagang sinisiraan ko yung babae. Pero, di ba, simple logic lang
I don't know ha, kasi yun yung pakiramdam ko, yun yung naiisip ko. Ikaw ba, Pangga, yan din ba naiisip mo? Free ka naman mag-share ng kahit anong naiisip mo. Basta punta ka lang sa facebook.com/energyfm1067 tapos sabihin mo sa akin lahat ng reaction mo, lahat ng komento mo para mabasa natin yan on the air, okay? So yun yung feeling ko dyan, Ian. At saka alam mo, tulad nga ng sinasabi nila, it's not about the length of the relationship or the period that you guys have been together, but yung sincerity ng feelings ninyo for each other. That's what really matters, 'di ba? Ang dami ko nang kilala talaga na alam mo yun, tagal-tagal nila, halos talagang mag-asawa na nga sila dahil live-in na sila, ganyan. O may mga anak na pero naghihiwalay pa rin. 'Di ba? Alam mo kasi kapag hindi pa talaga ikaw ang the one, hindi talaga magsisettle sa'yo ang isang tao, 'di ba? Ganon. It's not about nakasama mo siya sa hirap at ginhawa. 'Di ba? Kasi parang pag yun yung inisip mo, nakasama ko to sa hirap at ginhawa, hindi ko siya iiwan. Hindi na pagmamahal yun. Utang na loob na lang yun at saka attachment. 'Di ba? Hindi, real talk lang, 'di ba? Kung yun lang palagi yung iisipin mo, yung panghihinayang dahil kasama mo siya sa hirap at sa ginhawa, tapos bawas na naman yung pagmamahal, hindi na nga talaga purong pag-ibig at pagmamahal yun. Wala na yung magic doon. Parang attached ka na lang. Although alam naman natin na in order to have a very beautiful relationship, dapat nadaanan nyo na yung highs and lows ng buhay, diba? Hindi yung tipong kilig-kiligers lang kayo tapos talagang masasabi na ninyo yun na mahal nyo yung isa't isa, diba? Tapos magpapakasal kayo. Yun yung dangerous. Nakakatakot yun. Kasi hindi pa ninyo na-experience na, alam mo yun, maging sobrang sadsad sa lupa dahil sa mga pinagdaanan ninyong challenges. 'Di ba? Tapos kayong dalawa lang yung nandun. You only have each other to depend on. 'Di ba? Mas maganda yung ganun yung alam mo kung paano ka tutulungan ng jowa mo, alam mo na meron kang makakasama kahit nasadsad ka na sa ilalim, 'di ba? Kahit nasa pinakamadilim ka na chapter ng buhay mo, alam mo that you can always count on your jowa, on your partner because that's just the way he is, 'di ba? Ganun talaga siya Magsistay talaga siya through highs and lows. 'Di ba? Pero minsan nga, tulad ng sinabi ko, hindi 'yon factor para magstay sa isang relationship ang isang tao, Pangga. Masakit man talaga sa isip, 'di ba? Hindi 'yon sapat para magstay ang isang tao, 'di ba? Well, ganyan talagang buhay. Baka hindi lang talaga sila satisfied sa pagmamahal na binigay mo, 'di ba? 'Di ba, Ian? Alam naman natin 'yon na anytime pag hindi na satisfied yung isang tao with the love that we can give them, they can always go. 'Di ba? Yan nga yung nakakatakot sa pag-ibig. Di mo maintindihan minsan kung bukas makalawa, mahal na mahal ka pa rin ba nung taong sinasabing mahal ka, 'di ba? Kaya nga sabi nila, every day, make the most out of it, 'di ba? Make the most out of your day every day. Kasi di mo alam kung bukas makalawa, baliw na baliw pa rin siya sa'yo. Kung ngayon, malambing na malambing siya sa'yo, baka mamaya hindi ka na niya pinapansin. Di ba? Bukas makalawa, cold na siya sa'yo. Di ba? Di mo talaga masabi. Oo. So wait lang, Ian. Ito, bagbasa tayo ng mga comments dito. Sabi ni Jerome, Kuya Ian, nakikiramay ako sa puso mo. Hoy, bakla ka. Oo. Saan ang libing, Kuya Ian? Sama ka sa akin, hingi tayo ng bulaklak sa pinakamagandang DJ sa balat ng lupa. Ay, ako ba yan? Grabe ka naman. Ay, grabe ka naman. Diba? Thank you so much, Jerome. Hello naman kay Ate Corazon Lucero. Sabi naman ni Hermie, tama ka dyan. Sila pa yung may kalandian na siyang iba at masakit yon para kay Ian kasi matagal din na naging sila. Patunay na hindi nasusukat kung gaano kayo katagal talaga. That is so true, friendship. Diba? O, sabi naman ni Marge, siguro pogi yon at mayaman, Ian. Move on ka na lang, kuya. Patunayan mo sa kanya na ikaw yung taong sinayang niya. Mag-aaway din silang dalawa. Gusto mo yung hinihintay mo mag-away yung mag-jowa. Ay, sorry, kakasal na sila. Baka nga by now, kasal na sila, di ba? Sabi naman ni Diesta, shoutout po sa'yo, bro, di ba? Hirap ng sitwasyon pero kayanin mo. Lalaki tayo. Marami pa dyan. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Hindi talaga siya para sa'yo. Acceptance is the best way to forget.
Alam mo, nakakatuwa dahil karamihan ng nagko-comment sa atin ay mga kalalakihan to cheer, itong si Ian na kapwa nila lalaki, di ba? Oo. Pero alam mo, nakakatuwa nga minsan yung mga lalaki kapag nag-heart to heart talk sila. Sa true lang kasi walang halong eme, di ba? Kasi walang halong kapag ang mga lalaki nag-confide ng problema with each other, talagang nilalabas nila lahat ng ng sakit nila na nararamdaman ng damdamin. Nag-iiyakan pa nga yung mga lalaki minsan. Tapos, alam mo yung mga lalaki, walang kaplastikan. De bro, sige, labas mo lang yan. Inom tayo, mga ganyan. Diba? Tapos, pagtatawanan ka sa umpisa. Tapos, papayuhan ka naman ng mabisang-babisa ng mga lalaki. Diba? Pag sila yung nag-uusap, mga kapwa lalaki yung mga nag-uusap. Sa totoo lang, nakakatuwa mga lalaki. Palakpakan ninyo yung mga sarili ninyo. Ganon yung alam ko sa mga lalaki. Tsaka talagang seryoso sila pag nagbibigay sila ng advice sa isa't isa. Talagang heart to heart. Talagang walang halong kaartehan, talagang walang filter na kasama. Talagang, alam yun, mukha sa mukha, honesty is the best policy, mga ganyan sa mga lalaki. Sabi ni Mark, good morning DJ Lindsay. Pa-shoutout man po sa asawa ko na maganda, si Madeline Ledesma, dito po sa Scarlet Lady Virgin Ship. Maraming salamat po. God bless you always and God bless to your show. Thank you very much. Sabi naman ni Jay, ang sakit naman po ng liham natin for today's video, DJ Lindsay. Move on na lang kuya, isipin mo hindi kayo ang para sa isa't isa. Kasi habang kayo, may iba na siya, kaya ang bilis niya pong naka-move on. Diba? Yun talaga yun. I agree with you, DJ Lindsay, sabi ni Margie Manuel. Oo. Well, sabi naman ni Adrian Linga, nakakainis. Uy, nawala. Oo. Nakakainis yung jowa ni Sender. 'Di ba? Ginawang rebound si Kuya. Anyways, sa Sender natin, pagtuunan mo na lang ng atensyon yung sarili mo dahil importante ka. Sabi naman ni Estelle o Catherine, hello po DJ, hayaan nyo na lang po siya, Sender. Makakatagpo ka rin ng para sa'yo. God bless you. Tama naman. Brian Magbuo, isang malaking sampal sa mukha yun for a guy. It's the reason why I don't want to get married anymore. Period. Ay, ang tara. May bitterness. Ay, parang si Sender natin, bitter nga daw siya. Oo. Well. Yun lang yung masasabi ko, no? The best thing to do right now, kahit hindi ka naman humingi ng advice ko nung dapat mong gawin, pero dahil nga mosang ako, bibigyan pa rin kita ng advice kahit hindi ka humihingi ng advice. Hindi kasi alam mo, friend, masakit talaga yan. 'Di ba? Masakit talaga yung tipong, alam mo yun, parang sabi nga nila, iniputan yung pagkalalaki mo. After 5 months na hiwalay kayo, saka bigla siyang nagkaroon ng ring on her finger, like engagement ring, at hindi siya #299 ring. 'Di ba? Pero kasi, hindi natin kontrolado, bakla eh. Hindi natin kontrolado yung desisyon ng mga tao sa paligid natin. At lalo na, kahit pa mga taong sinasabi na mahal tayo, kahit sabihin nila paulit-ulit na mahal tayo, hindi pa rin natin kontrolado yung feelings at desisyon nila sa buhay. And hindi naman natin pwede i-take it against them, 'di ba, na hindi tayo pinili, 'di ba, sa dulo. Diba? Kasi desisyon nila yan eh. Kung hindi tayo yung taong nakikita nila, na kasama nila sa buhay at makakapagpaayos ng buhay nila, at yung masasabi nilang kasama nila hanggang sa pagtanda, wala tayong magagawa dun eh, 'di ba? We can only prove ourselves and give our 100% love and care and attention para sa kanila. But at the end of the day, pag nag-decide sila pa rin ang masusunod, 'di ba? Masasaktan tayo, yes, but we have to accept na nagmamahal tayo hindi para mahalin din pabalik. Yan yung lagi kong sinasabi. Nagmamahal tayo para i-express yung pagmamahal na nararamdaman natin right here sa dibdib natin. 'Di ba? At hindi yan laging nasusuklian, yung pagmamahal na yan. Minsan, mas lamang pa yung sakit kesa doon sa binibigay natin. But that is pag-ibig. That is life, no? We just have to accept. At kailangan lang natin piliin talaga yung tao na pagbibigyan natin ng pag-ibig natin, 'di ba? Alam mo, okay lang yan. Kasi sa buhay na ito, you will love again, over and over again. You'll be in love over and over again. But you'll be heartbroken then over and over again. 'Di ba? Paulit-ulit ka magmamahal, pero sa lifetime na ito, paulit-ulit ka rin na masasaktan. And that is inevitable. Hindi mo mapipigilan 'yan, bakla. Ganyan talaga kapag nagmamahal ka. Hindi naman matik na masasaktan ka agad. Pero
Kaya mo nga malalaman na nagmamahal ka kapag nasaktan ka. Yun yung ruler, 'di ba? Yun yung palatandaan, yun yung symbol, yun yung sign na nagmamahal ka ng totoong totoo at mabisang mabisa pag nasaktan ka. Ganun yung. Sabi dito, DJ Lindsay, napakalakas mo po magpaganda ng araw, lalo na kapag nagbabasa ka ng comment. Pengi po bulaklak. I'm sorry, my flower is not for sale. Hoy! Bawal pitasin ang aking flower. Si Merlin ay nakikinig ngayon. Kamusta ka naman na buhay ka, Merlin? Wow! Diba? Sabi ni Marieta, hindi siya ang deserving para sa'yo. Mag-move on ka na, diba? Sabi ni John, move on na lang po. Hi from Busuanga, Palawan. Hello! Ayun nga, and diba? Ibig sabihin lang nun, hindi siya yung tao na para sa'yo, hindi siya yung babae na para sa'yo, at hindi siya deserving ng pagmamahal mo. At baka ikaw din naman, diba? At some point, kailangan mong isipin na baka meron kang pagkukulang, siya din naman, may naging pagkukulang, kaya hindi kayo swak. Diba? Kaya hindi kayo nag-gel together. Diba? So, alam mo yun, hindi kayo perfect together, kaya naghiwalay kayo. At mas maganda na naghiwalay kayo ng 6 years pa lang kayo, 'di ba? Well, sasabihin ng iba, ang tagal na nun 6 years ha, pero better nga na natapos na kung hindi naman talaga uubra, 'di ba? At least natapos na. At least inalis ka na ni Lord dyan sa sitwasyon na yan na hindi naman talaga pang lifetime pa lang. Alam mo Pangga, yan yung hilingin natin mga friendship, yung mga kasama natin dito sa Lihim ng Liham. Yan yung hilingin natin dito kay Lord pag nagdadasal tayo. Lalo na if you're in a relationship right now, pray na sana kung para sa'yo na tong lalaki na to or itong babae na ito, na mahal mo, kung para sa akin na po siya Lord, sana po pagtibayin niyo pa po yung relasyon namin. Sana po alam mo yun, malagpasan po namin lahat ng challenges. Pero kung hindi po siya para sa akin, alisin nyo na po siya agad sa buhay ko. Oo, para mas ma-welcome ko po yung tao na ibibigay nyo po. Ganon. Mas mabigyan ko po ng atensyon yung tao na binigay nyo po sa akin or ibibigay nyo po sa akin, Lord. Ganon dapat ang dasal. Kasi we don't want to be wasting our time, di ba? For the wrong person, di ba? Na pumasok sa buhay natin. Time is very precious. Precious Lara Kigaman. Diba? Justin Watson, I want to be your passive husband. If you will, I will take you. Ano daw? May paki-block nga to kung ano nung sinasabi. Oo. And sabi ni Joylene, Mulata, grabe naman po. Grabe, diba? Thank you very much for tuning in. Iyan, kaya mo yan. Kapag wala kang makausap, i-message mo ko sa facebook.com/Lindsay1067. Okay, magkwentuhan tayo doon. And huwag kang mapapagod maghanap ng para sa'yo because makikita mo yan. Magdasal ka lang ng malala at mabisang mabisa. Yun. Ipagdasal mo lahat ng gagawin mo. And the right one, masasurprise ka na lang, the right one will come along. Minsan kahit gaano kaganda mo, kahit gaano kagwapo mo, kung nasa maling tao ka naman, baliwala yung ganda mo at kagwapuhan mo. Kahit gaano ka pa successful, ano ba yan? Bakit ba? Diba? Kahit gaano ka pa ka-successful, diba, sa buhay, kahit almost perfect ka na or perfect ka na in that sense, kung nasa maling tao ka naman, they will never see your perfection, 'di ba? Kung napaka-perfect na regalo mo, napakagandang regalo mo, 'di ba? Ang ganda ng ribbon, ang ganda ng gift wrap, ang ganda ng penmanship sa card, ang ganda ng card, ang ganda ng laman sa loob. But if you are in the wrong address, kapag na-deliver ka sa maling address, hindi ka pa rin maa-appreciate ng tatanggap. Kasi hindi ka naman in-order eh. Hindi yan yung in-order ko. Nasaan na yung in-order ko? Ang in-order ko yung pangit. Diba? Hindi ikaw yung order ko. Masyado kang perfect. Ayoko nang masyadong perfect. Hindi. Ayoko niyan. Aayawan ka pa rin kahit na ikaw yung pinakamagandang regalo sa lahat. Pinakamatamis na prutas. Perfect. O matabang prutas sa lahat. Ganun yun. Diba? So, 9:46 on the clock, giving you something from Michael Pangilinan. This one is called Bakit Ba Ikaw? Energy. Di rin natin alamin. But time will tell you why. Mag-pray ka lang ng malala, friendship. Wala nang aking masilan.